Mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Si Thomas Edison, ang kilalang inventor, pinakakilala siya sa naimbento niyang light bulb. At meron siyang isang kwento, nung unang beses nilang sinubukang paganahin yung light bulb na kanyang ginawa, meron siyang group of men na tumulong sa kanya na ma-assemble itong light bulb na ito. At nung natapos nila yung project, it took 24 hours para ma-put together yung pieces ng light bulb. At nung natapos na nila yung 24 hours na painful process of putting together the parts of the light bulb, inutusan nila yung isang bata na umakyat ng ladder para isalpak sa saksakan yung light bulb para makita kung tunay ngang gumagana. So inutusan nila yung bata, umakyat ng ladder. Pag-akyat ng bata ng ladder, nabitawan niya yung light bulb. So kung ikaw si Thomas Edison, sasaktan ka ng lubos, di ba? Dahil napaka-labors yung ginawa ninyo. So ang ginawa niya, kinabukasan, tinawag niya uli yung group of men na tumulong sa kanya, another 24 hours. Painful process of putting together the parts of the light bulb. And kung ikaw ang nasa posisyon niya, di ba, hindi mo na iuutos sa bata uli yun, sa parehas na bata. Siguro sa mas mature o mas malakas na lalaki para hindi na maulit. Pero ang ginawa ni Thomas Edison, kung sino yung batang nakalaglag ng bumbilya, sa kanya uli inuutos. So umakyat uli yung bata sa hagdanan, and this time, hindi na niya nabitawan, successfully nasalpak niya yung light bulb. So napakagandang storya yan na hindi sinukuha ni Thomas Edison yung bata, binigyan niya ng second chance. At itong pag-aaralan natin ngayong umaga is another story ng hindi pagsuko ng Diyos sa promise of the covenant, na bagamat pumalpak ang mga unang recipient nito, it was offered once again to humanity now via the church. At iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Mateo, chapter 21, verses 33 to 46. Matthew 21, 33 to 46. Basahin ko sa Tagalog. Again, Matthew chapter 21 verses 33 to 46. This is Christ speaking. Sabi niya, "Pakinggan niyo ang isa pang talinhaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toring bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bungang nito. Ngunit kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato pa ang isa pa." Verse 36, "Muli siyang nagsugo ng iba pong alipin na mas marami pa sa nauna at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-hulihay, sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, 'Igagalang nila ang aking anak.' Verse 38, "Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, 'Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana.' Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan at ang ubasan na ipagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng bunga sa kanilang kapanahunan." Verse 42, sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa kasulatan? Ang batong itinokwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata." Verse 43, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa ibang bansang nagbibigay ng bunga nito. Ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, subalit dudurugin nito ang sinumang mabagsakan niya." Nang marinig ng mga punong pare at mga pariseyo ang kanyang mga talinhaga, nahalata nilang siya'y nagsasalita tungkol sa kanila. Last verse, verse 46. "Ngunit nang naisin nilang dakpin si Jesus ay natakot sila sa napakaraming tao, sapagkat itinuring nila na siya'y isang propeta." Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, muli lumalapit kami sa iyong salita
upang aralin ito. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng holy reverence, holy fear, kapakumbabaan at pagpapasakop, Panginoon, sa anumang bagay ang nais mong matutunan namin. Kami mga dating nadidiliman, hindi nakakaunawa ng salita mo, galit sa iyo, ngunit sa biyaya mo, O Diyos, binuksan mo ang aming isip at kami humantong sa kaligtasan. Parehang grasya ang hinihingi namin sa oras na ito. Buksan mo muli nawa ang isip naming lahat at makita ang kagandahan ng iyong katotohanan at magdulot ito ng kapurihan sa iyo. Maging ang aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayon sa pagtitipon dahil sa karamdaman, nawa mangusap sa kanila ang mensaheng ito habang nanonood sila sa aming online platform. Ikaw ang mapapurihan sa oras na ito, aming Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating binasa mula sa Matthew chapter 21 verses 33 to 46 ay kilala bilang the parable of the wicked tenants. Nandito pa rin tayo sa ating serye ng pag-aaral ng mga talinhaga ni Hesukristo. At para makuha natin, ano nga ba yung mga pangyayari kung bakit dumating si Jesus sa punto ng pagtuturo ng talinhagang ito. Now, nung tinuro ito ni Kristo, tandaan natin na ito'y tinuro niya Wednesday. 2 days na lang, ipapako na siya sa krus. Dahil nga si Kristo ay pinako ng Friday, this is Passion Week. So Wednesday niya ito tinuro, after 2 days, dadalhin na siya sa kanyang kamatayan sa kamay ng mga Hudyo. That is Friday. And Sunday, siya'y bubuhayin ng Diyos mula sa kamatayan. Ngayon, inalud na ni Kristo sa pamamagitan ng parable na ito kung ano mangyayari sa kanya, kina Friday yan. So dito palang pinapakita na ni Jesus kung ano yung kanyang kahihinatnan sa kami ng mga Hudyo na siya'y bubugbugin, siya'y papatayin, at katulad nun sa talinhaga, nanakawin yung kanyang inheritance. Akmang nanakawin ng mga tenants ang kanyang inheritance. Ngayon, nung tinuro ito ni Hesukristo, bukod sa 2 araw na lang siya'y mamamatay, itinuro niya ito nung nandun siya sa Jerusalem, nandun siya sa may templo, sa may temple courts. At ang kanyang mga audience ay mga halo-halong Hudyo, nandun ang mga disipulo niya, nandun ang crowd na laging nakikinig sa mga turo niya, at ang pinakamahalaga niyang audience dito ay itong mga religious leaders of their time. Nakikinig sa kanya ang mga chief priests, ang mga iskriba, at ang mga pariseyo. Ito yung mga sekta ng mga relihiyosong Hudyo nung panahon ni Hesukristo. So ayun yung kanyang audience nung itinuro niya ito. At ngayon, bago ito tinuro ni Jesus, kakatapos lang na questionin ng mga Pariseyo ang kanyang otoridad. Anong otoridad nga ba meron si Jesus? Bakit siya nagtuturo ng mga talinhaga at iba pa niya mga pangangaral? Ilang beses nila itong kinwestiyon. Mababasa din natin yan sa Synoptic Gospel ng Luke chapter 20 verse 2. At anong tugon ni Jesus? Nagturo siya ng trilogy. Nagturo siya ng 3 talinhaga in response doon sa pag-question ng mga Pariseyo sa kanyang authority. Tinuro niya doon yung parable of the prodigal son, yung parable of 2 sons sa Matthew chapter 21, 28 to 32. Tinuro niyang pangalawa, ito, yung pag-aaralan natin, the parable of the wicked tenants. Then lastly, tinuro niya sa verse 1 to 14 ng Matthew chapter 22, the next chapter, yung talinhaga ng kasalan. So, nagturo siya ng trilogy in response sa pagkukwestiyon ng mga Pariseyo na mga iskriba sa kanyang otoridad. At itong parable of the wicked tenants, ito yung pinaka-centerpiece ng trilogy. Ito yung pinaka-gitna niyang tinuro. At itong talinhaga na ito, hindi lang natin ito sa Book of Matthew mababasa. Kasi di ba hinango natin yung text, Matthew 21. Mababasa din natin itong talinhaga na ito sa Mark chapter 12, verses 1 to 12, and sa Book of Luke, chapter 20, 9 to 19. Ngayon, hindi lahat ng parable inuulit sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi lahat. May mga talinhaga na 3 times na uulit. At hindi yan coincidence. Yung mga pinakamahalaga, pinaka-significant na talinhaga ni Jesus, oftentimes inuulit sa iba pang accounts ng Synoptic Gospel. At tuwing nagtuturo si Jesus ng talinhaga, di ba, napapansin natin na hindi ito agad na uunawaan ng kanyang mga tagasunod. Lalong-lalo na yung mga kanyang mga apostol, kahit learned sila under the tutelage of Christ, kahit mismo sila, hindi nila nauunawaan. At sinabi ni Jesus mismo na ginagawa niyang obscure ang mga parables, tinatago niya ang kanyang katotohanan at nire-reveal niya sa mga babes. Nire-reveal niya sa mga lowly, sa mga mapagpakumbaba. But not this parable.
Itong parable na to, hindi to sinubukang i-obscure ng Panginoon. Hindi niya sinubukang maging ambiguous. Hindi niya sinubukan na maging subject for misinterpretation. Christ made sure na talagang maririnig ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, loud and clear yung implication ng talinhagang ito. And again, take note, hindi lang mga Hudyo ang kanyang mga audience, halo-halong Hudyo, lalong-lalo na yung mga Jewish leaders. Ngayon, ano nga ba sinasabi na itong teksto na ating pag-aaralan? This text speaks about the judgment received by those who rejected Christ at yung tatanggaping judgment pa ng mga taong patuloy na magre-reject kay Kristo kahit sa panahon natin ngayon sa bagong tipan. It speaks a great deal about the hardness of man's heart despite the rich mercy of God showered to him or showered to us. At katulad nga ng mga unang tumanggap ng talinhagang ito, mga unang nakapakinig ng talinhagang ito, kahit sa panahon natin ngayon, dito mismo sa pagtitipon natin, nasa gitna natin si Jesus. Pinangako niya ang special niyang presensya tuwing nagkakatipon ng kanyang mga tao. Nangungusap din ito sa atin. Siya ang nagtuturo sa atin. Bagamat boses ko ang naririnig ninyo, ginagamit ni Kristo ang boses, ang kakayanan at pangangaral ng mga preacher to speak to His people. At nangungusap sa atin ngayong umaga si Hesus Kristo. So this is the question for you, my friend. How will you respond to the works of Christ? How will you respond sa gospel invitation this morning? Will you respond positively or will you harden your heart? Kaya nga dito natin nahanguhin ang ating main message ngayong umagang ito. To reject Jesus Christ and His work is to invite severe judgment upon yourself. To reject Jesus Christ and His work is to invite severe judgment upon yourself. Sabi sa Tagalog, ang pagtanggi kay Hesus Kristo at sa kanyang mga gawa ay pag-imbita ng matinding paghahatol sa iyong sarili. At ngayon, para maunawaan nga natin itong nilalaman ng talinhaga ng parable of the wicked tenants na itinuro ni Hesus Kristo, may titignan tayong dalawang bagay. The good news of salvation through the Messiah was offered both to the Jews sa Lumang Tipan and to the Gentiles in the New Testament. Ngayon, tignan natin kung paano yung mga Hudyo sa Old Testament and the Gentiles, tayo ngayon sa Bagong Tipan, tignan natin paano tayo nag-respond sa panawagan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. At hahatian nga natin ito sa dalawang bahagi. Ang una nating titignan dyan, the Jews' rejection of the Son, at yung pangalawa, the Gentiles' reception of the Son. So dalawang bagay, the Jews' rejection of the Son and the Gentiles' reception of the Son. So tignan muna natin yung una. Paano nga ba ni-reject ng mga Hudyo itong Son na tinuturo ng parable na ito? Tignan natin yung ating teksto sa Matthew 22 verses 33. Tuon natin yung ating attention sa unang verse ng parable na ito. So verse 33. Sinabi ni Kristo dito, nagsimula siya, sabi niya, pakinggan yung isa pang talinhaga. Then, anong ginawa ni Kristo? Nag-proceed na siya para ituro yung parable. May isang tao na pinuno ng sambahayan. Na-notice nyo ba? Hindi nagsimula si Kristo na the kingdom of heaven is like. Di ba tuwing nagtuturo siya ng parable, lagi nagsisimula sa ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang taniman ng ubas o kagaya ng isang magsasaka o kagaya ng sakahan. Hindi siya nagsimula sa the kingdom of heaven is like. Kung naaalala natin dun sa aking sermon last Lord's Day, sinabi ko na ang ibig sabihin ng the kingdom of heaven is like, ito'y pagbibigay ni Kristo ng implikasyon kung ano nga bang pakiramdam to be inside the scope of salvation in Christ. Anong pakiramdam na nasa loob ng paghahari ni Kristo sa kaligtasan. And the fact that this parable ay hindi nagsimula sa the kingdom of heaven is like, ibig sabihin this is a parable of judgment. Hindi ito parable kung paanong pakiramdam na mababilang sa family ni Kristo. Ito'y parable kung paano maging outside the family of God. This is a parable to show how it's like to be outside the scope of salvation. At kagaya nung naging pinag-aralan natin last Lord's Day, meron na naman ditong oikodespotes. Meron na namang housemaster. Sabi ni Kristo sa verse 33, meron daw isang tao na housemaster. Binanggit ko doon na ang oikodespotes, compound word ito, oikos, house, despotes, doon natin kinuha yung English word na despot.
absolute monarch. So siya yung merong absolute rule sa bahay. Sa anumang pag-aari na ito, kung anong sabihin niya, yun ang masusunod. Siya yung may absolute authority. So itong housemaster na ito, ang ginawa niya, bumili siya ng isang vineyard. Nagtayo siya ng isang vineyard. At anong ginawa niya dito sa vineyard niya? Gumawa siya ng bakod sa palibot nito. He put a fence around, dug a wine press, built a watchtower. So ito yung tatlong bagay na kanyang ginawa bago niya pinaupahan sa magsasaka. So pagkabili niya sa lupa, ginawan niya ng bakod sa palibot para mapakita yung borders ng kanyang property. Then, naghukay siya ng wine press. Hindi tayo masyadong familiar dyan, pero ang itsura kasi ng wine press, imagine nyo na lang parang naghukay ka ng swimming pool. So, merong hukay sa ilalim ng lupa, may stages yon, pababa, and ang gagawin ng mga magsasaka, pag nasaka na nila yung grapes, ilalagay nila dun sa wine press, dun sa parang swimming pool. Tapos may mga servants na aapakan yung mga grapes para mapiga. Huwag kayong mag-alala, malinis yung paa nila. Aapakan nila yung mga grapes hanggang mapiga ng mapiga. Kakatas yun, di ba? Tapos may butas yun na bababa dun sa mas mababang wine press, mafi-filter sa pinakababang wine press, nandun na yung pure na wine. So, ganun yung process nila. So, hindi niya lang nilagyan ng bakod sa palibot, hinukayan niya pa ng wine press. So, may mga tao itong housemaster na ito. Then, huli niyang gumawa siya ng watchtower, ng bantayan. Diba ang watchtower, usually nakikita lang naman natin yan sa mga seaside para magbigay ng ilaw ng guide sa mga ship. Bakit may watchtower dito? Usual yung watchtower na tinatayo ng mga Hudyo pag gumagawa sila ng vineyard, para mag-set sila ng isang gwardiya doon sa watchtower na babantay baka kasi may kumuha ng mga ani or baka may makapasok na mga hayop. Sila yung magbabantay para hindi masira yung tanim. So, napaka-usual nito, 24/7 yung surveillance ng bantay ng watchtower. So, in short, itong may-ari ng vineyard, nakumpleto niya yung proseso ng paggawa ng tamang vineyard, right? May fence, may wine press, may watchtower. So, ano na lang yung last? Kailangan niya ng workers para dun sa vineyard. So, ang ginawa niya, pinaupahan niya ito doon sa mga farmers, sa mga tenants. At hanggang ngayon, common na nangyayari yan. Halimbawa na lang, meron akong lupa, sabihin natin na meron akong 200 hectares ng lupa. Kaso hindi naman ako skilled sa farming. So ang gagawin ko, hahanap ako ng mga farmers na uupa doon sa aking lupa, sila yung magtatanim doon, sabihin na natin, ang kontrata namin 3 years, magbabayad sila sa akin ng upa na let's say 10,000 a month, then pag harvest time na, halimbawa ang tanim nila doon na pag-usapan natin ay palay. Bibigyan nila ako ng 20 sako ng palay o 15 sako. Hanggang ngayon nangyayari yan. May mga may-ari ng lupa, pinapaupahan nila sa mga farmer. At ito nga yung ginawa niya, nung natapos niya na yung fence, yung wine press at watchtower, pinaupahan niya ito sa grupo ng mga farmers. Tapos, nung naupahan na ito ng mga farmers na mga nag-aani, nagsasakat, nag-aani ng ubas, pumunta siya sa malayong travel, sa malayong paglalakbay. Ngayon, onting side note lang mga kapatid, tayo kasi 'di ba pag magsasite ako ng scripture, 'di ba sasabihin ko makibukas kayo sa akin sa aklat ng Juan, kabanata 3, talata 5, 'di ba? Magsasabi ako ng chapter and verse, bubuklatin niyo yung Bible niyo, mapupunta kayo doon. Ngayon, here's the thing sa mga Israelita. Wala silang chapter and verse. Walang numbering yung kanilang scriptures, yung kanilang balunbon, yung kanilang scroll. Meron silang scroll, walang numbering yun. Nakatalayo ng sunod-sunod lang. Wala nga yung mga taludtod. Ngayon, paano mo navigate? Kunwaring may isang rabay sa harap mo at nagsabi na makibuklat ka sa akin sa ganito, paano mo mananavigate? Ito yung ginagamit na kapamaraanan ng mga rabay para matuon yung atensyon ng mga tagapakinig kung anong part ng scripture ang kanilang tinuturo. Babanggitin nila yung first verse ng chapter. And pag binanggit yun ng rabbi, alam na nila na yun yung chapter na tinutukoy ng rabbi. For example, let's say na rabbi ako. Pag sinabi ko, in the beginning, God created the heavens and the earth. Anong chapter yung tinutukoy ko? Alam nyo na Genesis chapter 1, right? Pag sinabi kong, in the beginning was the Word and the Word was God. Alam nyo na John chapter 1 yun, right?
Ngayon, si Kristo bilang isang dakilang rabbi, ganito rin yung ginagamit niyang kapamaraanan para mag-cite ng scripture. Halimbawa, nung nasa krus ng Kalbaryo siya, nakapako si Kristo sa krus, sumigaw siya, Ama, Ama. Sabi niya, di ba, Father, Father, my God, rather, why have you forsaken me? Yung mga taong nakikinig sa paanan ni Jesus, alam na kinukote niya yung Psalms 22. Kasi yun yung verse 1 ng Psalms 22. My God, why have you forsaken me? So ito ay device na ginagamit ng mga rabbi para mag-quote ng scripture. And mga kapatid, sa verse 33, alam nyo ba na direct quotation to ni Kristo sa isang chapter from the Old Testament? So this is also a device na ginamit ni Kristo para ituon yung atensyon ng mga Jew sa Old Testament scripture. At anong chapter yon? Isaiah chapter 5. Doon sila itinuon ni Jesus sa portion ng scripture sa Isaiah chapter 5. Ngayon, gusto ko makibuklat kayo sa akin doon, basahin natin mula verse 1 to 7. Makita ninyo yung similarity ng language na ginamit ni Jesucristo, ginamit niya exactly yung language ni Propeta Isaiah sa chapter 5. Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, sinabi dito, Paaawitin niyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. See? At kanyang binangbangan ng palibot, at inalis ang mga bato, tinaniman ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon. Very similar, right? Ito mismo yung ginamit ni Jesus. So nung binanggit pa lang niya yung verse 33, alam na ng mga Hudyo na si Kristo ay kinukot yung Isaiah chapter 5. Verse 3, At ngayon, O mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Anot ng aking hinihintay na magbunga ang mga ubas, magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat, at ngayon aking sasaysayin sa inyo ang gagawin sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalatin. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at yayapakan. Aking pababayaang sira at hindi kukupin o bubukiran man, kundi magsisitubo ang mga dawag at tinig at aking ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Verse 7, sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay may sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay kanyang maligayang pananim. At siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katuwiran, ngunit narito daing. So, nung bilanggit ito ni Kristo, intro pa lang nung parable, alam na nila na kinoquote ni Kristo yung Isaiah chapter 5. At ano nga yung konteksto ng Isaiah chapter 5? Di ba si Isaiah ay isang propeta na pinadala ng Diyos para sa bayan ng Juda? Binigyan ng babala ni Isaiah ang bayan ng Israel, ng bayan ng Juda, na tatanggap sila ng hatol mula sa Diyos dahil sa katigasan ng kanilang puso. Nagagamitin ng Diyos ang bayan ng Babylonia para hatulan sila. Ayun nga ang nangyari. Ngayon, sa Isaiah chapter 5, in-illustrate ni Isaiah na ang bayan ng Israel daw ay parang vineyard, na in-expect ng Diyos na magpo-produce ng grape, and yet, ang pinroduce nila ay sour wild berries, mga dawag na mga berry na maaasim na hindi nga daw makain. At dahil dito, anong gagawin ng landowner? Wawasakin niya yung vineyard na mismong siya ang gumawa. At ito yung mismong kinukot ni Kristo dito sa parable na ito. At ngayon, nung narinig ito ng mga Hudyo, sa verse 33 pa lang, sa tingin nyo ba, na-recognize agad nila na sila yung tinutukoy ni Jesus? Kaming mga Hudyo yan. Kinote ni Kristo yung Isaiah chapter 5, kaming mga Hudyo yan. No, hindi na-recognize ng mga hearers ni Kristo na sila yung tinutukoy. Alam nyo sino na-recognize nila? Yung forefathers nila. Para sa kanila lang yon sa Old Testament, hindi sa amin. Ayan ang naging response ng mga hearers ni Christ. So, ayun yung kanilang position ng mga Hudyo. Tingnan natin ngayon yung kanilang perversion, yung kanilang ginawa. Ngayon, di ba sinabi dun sa talinhaga, sa verse 33, na after niyang paupahan sa mga tenants, pumunta siya sa isang paglalakbay, sa travel. At pag sinimulang taniman ng isang vineyard, usually inaabot niya ng 5 years. So, mahabang travel ito. 5 years at least ang inabot ng landowner
sa paghihintay ng bunga ng ubasan. At pagtalon natin sa verse 34, yun nga yung makikita natin. At katulad na nabanggit ko, di ba, kahit sa panahon ngayon, kunwari ako yung may-ari ng lupa, may agreement kami nung yung inupahan kong mga farmers, may agreement kami kung magkano ang kikitain sa ani, meron ding upa. And in return, ibibigay ko yung mga pangangailangan nila, right? Ganon din yung proseso dito sa parable na ito. Meron silang agreement, yung mga wicked tenants, may agreement sila nung landowner na after 5 years, at least, tatanggap yung landowner ng kabayaran, siguro bunga ng wine press, bunga ng vineyard, o kaya monetary na bayad dun sa pagpapaupa ng landowner. Yun yung kanilang usapan. At sa verse 34, dumating na yung panahon na oras na para kunin na ng landowner yung bayad na dapat para sa kanya. Di ba? Sa mga wicked tenants na ito. So sa verse 35, ang ginawa ng landowner, nagpadala siya ng servant. So nasa malayong lugar siya, malayo siya sa vineyard, nagpadala siya ng servant para maningil doon sa mga wicked tenants. Singilin sila doon sa upa na napag-usapan nila, sa agreed upan nila sa kontrata. Ngayon, kung ikaw yung tenant, ano yung magiging response mo? Total, kumita ka na, ibigay mo na yung share doon sa landowner, right? Pero anong naging response ng mga tenants? Nung dumating yung servant na maniningil, anong ginawa nila? Servants, plural, binugbog nila. Yung iba pinatay, yung iba binato. Ayun yung kanilang ginawa. Sinabi pa sa account ni Mark sa Synoptic Gospel, yung iba ang ginawa nila, sinugatan nila yung ulo. Binash nila yung ulo gamit ang bato. So napaka-wicked, ano? Ngayon, kung ikaw ang landowner, nalaman mo na yung pinadala mong servant para maningil, pinatay ng mga tenants, anong magiging action mo? Di ba, kakasuhan mo sila. Kasi under the Noahic Covenant, pag pumatay ka, mananalify mo na yung right mo to live. Blood for blood. So, ang kabayaran for killing somebody, death penalty. So, kung ikaw ang landowner, under the Noahic Covenant, under the old law, pwede kang dun mga rapatan, di ba? Pinatay ng mga tenant yung aking mga servant. Alam ko na gagawin ko. Paparusahan ko sila ng death penalty. I will sue them. Ganun ba yung ginawa ng landowner? No. Ang ginawa niya, nagpadala siya ng second batch ng mga servants para maningil ulit. Mangolekta uli ng payment. Makikita natin doon sa verse 36. Pero anong nangyari nung nagpadala siya ng second batch of servants para maningil? Ang ginawa ng mga wicked tenants, ginawa rin nila sa mga second batch of servants, yung ginawa nila sa first batch of servants. Pinatay din nila. Binugbog. Binato hanggang mamatay. So again, balik tayo. Kung ikaw yung landowner, ano mararamdaman mo? Pangalawang set na ito ng servants, pinatay pa rin. Siguro, manggigigil ka na ng husto, di ba? Talagang itutuloy mo na yung pagsampa sa kanila ng death penalty. Pero still, hindi yun ang ginawa ng landowner. Pagdating mo sa verse 37 rather, nag-isip-isip yung landowner. Sinabi niya, siguro kaya nila pinapatay yung mga servant ko kasi hindi naman nila ine-emulate ako eh. Siguro kung ako mismo yung maniningil, irerespeto nila ako kasi ako yung landowner. So, ipapadala ko yung representation ko mismo. The image of the landowner. Sinong pinadala niya? Yung kanyang beloved son. Kasi isip-isip niya, siguro kaya hindi nila nire-respeto tong mga servant ko kasi tingin nila dyan, servant lang eh. Kailangan nang ipadala ko, kaparehas ko, equal ko, the heir of my possession. Total, pag namatay ang landowner, sinong magmamana nun? Yung kanyang son. So I will send the heir of my possession. I will send the representation of myself. I will send my son. Siguro irerespeto na nila. Yan ang isip ng landowner. So pinadala niya rin. Third batch na ito, right? First batch pinatay, second batch pinatay, third batch sarili niya ng anak yung maniningil para kunin yung napag-usapan nila sa kontrata. Anong ginawa? Nung nakita ba ng mga tenants na parating yung anak para maningil, sabi nila, okay guys, stop na tayo sa pagpatay. Anak na to eh. Son na to. Respeto na natin to. No. Alam mo, anong sinabi ng mga wicked tenants? Yung anak na yung maniningil?
bugbugin din natin siya, patayin din natin siya. Kasi di ba siya yung tagapagmana? Para pag napatay natin siya, yung mana ililipat sa atin. How crazy. Paano mo maiisip na pag pinatay mo yung anak, ang magiging action ng landowner, ipapasa sa'yo yung possession? Di ba napaka twisted ng ganyang pag-iisip? Pero ito yung naging response ng mga tenants. Napaka-wicked ng kanilang puso. Inisip nila na ililipat sa kanila yung possession pag pinatay nila yung anak. So they killed the son. Hindi nga nila binigyan ng mabuting burial, di ba? Anong ginawa nila sa verse 39? Iniwan lang nila sa labas ng ubasan. Exposed. Yung patay na katawan ng anak, iniwan lang nila sa ubasan para kainin ng mga hayop doon, ng mga ibon, mabulok doon at uurin. Hindi nila man lang nirespeto. Ang inisip ng landowner, irerespeto yung anak niya. But no, total opposite yung kanilang ginawa. Pinatay para manakaw ang possession at iniwan sa labas ng vineyard. Ganyan ka-wicked itong mga tenants na ito. Now, sa verse 40, nagtanong si Kristo sa kanila. Di ba? Nagtanong si Christ, sabi niya, tapos na yung parable eh. So, pinaling ni Jesus yung kanyang attention dito sa mga listener niya. Sabi niya sa mga listener niya sa verse 40, tingin nyo ba, pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? So, tapos na yung first batch, pinatay. Second batch yung servants, pinatay. Third batch na mismong anak ng landowner, pinatay pa rin. Sabi ni Kristo, paano pag yung fourth batch yung landowner na yung mismong bumalik? Yung Panginoon na ng ubasan yung bumalik, tingin nyo anong gagawin dun sa mga wicked servants? Verse 41, sumagot itong mga Israelita. Sumagot yung mga audience niya. Sabi, sa verse 41, ang answer nila, dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan. So sila mismo yung nag-pronounce, ha? Hindi si Christ yung nag-suggest nito. Tinanong sila ni Christ. Tingin nyo anong gagawin sa kanila. Ang answer nila, they will be brought to their wretched end. Those wretchers, they will be brought to their wretched end. Dadalhin sila sa kakilakilabot, nakakahantungan ng kanilang kasamaan. Yun yung una. And pangalawa, yung ubasan, ibibigay sa rightful na owners, rightful na tenants. Ibibigay daw sa mga tenants, ipagkakatiwala sa kanilang ubasan, at ibibigay yung tamang produce, yung tamang fruit ng vineyard na ito. Ayun yung kanilang sagot sa verse 41. And naalala nyo, binanggit ko, na nung sinite ni Kristo itong Isaiah chapter 5, dun sa verse 33, di ba, hindi agad nila na-recognize na sila yung tinutukoy. Ang recognition nila, ninuno nila yung tinutukoy. But right after they answered this, sa verse 41, dahil nagtanong si Christ, anong gagawin sa mga wicked tenants pag dumating na yung landowner? Answer nila, papatayin sila, kakilakilabot na kamatayan, tapos ibibigay na lang sa iba yung vineyard. After they answered this, something snapped sa kanilang isip. May nag-snap bigla. Alam nyo ano yon? Bigla nilang na-realize na ang tinutukoy sa kwento ay sila mismo, hindi pala yung mga forefathers nila. Yung tinutukoy na papatay sa mga anak, sila mismo. Why? Kasi yung mga Jewish leaders na nakikinig sa paligid nila, nakaplano na kung paano nila papatayin si Jesucristo. Na-recognize nila na yung kinukwento ni Christ na son na pinatay at iniwan sa labas ng vineyard, na-recognize nila na si Jesucristo yun at sila yung wicked tenant na papatay sa kanila. So something snapped sa kanilang isip right after they answered this sa verse 41. Ngayon, pag tinignan natin yung account nito sa Synoptic Gospel sa Book of Luke, sa verse 20, verse 16, after nilang sinagot ito, bigla nilang nasabing, God forbid. So, imagine nyo tinanong sila ni Kristo, tapos sumagot sila. Sumagot sila na papatayin sila ng malubha, tapos bibigyan na lang sa iba yung ubasan. Wait. Wag pala. Wag loobin ng Diyos na mangyari yan. Biglang naging ganun yung naging reaction nila. Napasigaw sila ng may genoito. Ito yung pinaka-negative na Greek word. Para ito yung expression ng intense disbelief, state of shock. Sila mismo nagulat sila sa pronouncement nila sa kanilang sarili na kailangan silang patayin ng malubha. Gusto nilang bawiin yung sinabi nila. God forbid, wag mangyari yan. Mark chapter 12, verse 12, Synoptic Gospel ito. Account pa rin ito ng parable of the wicked tenants.
Sinabi doon, alam ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinhaga na iyon. Na-recognize nila na sila yung wicked tenants na papatay sa anak. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao, kaya pinabayaan na lang nila si Jesus at umalis sila. Imbis na ang maging response nila nung kanilang ma-recognize na sila yung papatay sa anak, ambis na manginig sila sa takot dahil sila mismo yung nag-pronounce ng curse sa kanilang sarili. Ano yung naging response nila? Mas lalo pa silang na-motivate na patayin si Jesucristo. Isipin nyo yung wickedness ng puso ng mga Hudyong ito. And now, sinabi ni Cyril of Alexandria, isa sa mga church fathers, na ito daw parable na ito is Israel's history in a compendium. Ang ibig sabihin nito, nung narinig nila itong talinhagang ito, I believe na para silang napasakay ni Jesus sa isang time machine. At binalik sila ni Jesus sa last 1,500 years ng history ng Israel, kung paano mula sa ulumang tipan, ilang beses nilang pinatay ang lahat, hindi lang ni Kristo, kundi yung mga servant na pinapadala ng landowner to warn them sa kanilang pagkakasala. Nabalik sila nito sa kanilang history. After all, alam ng mga Jews ang kanilang history. Paano nga ba pinahirapan ng mga Hudyo, yung mga propetang pinadala ng Panginoon sa kanila mula sa lumang tipan? Napakarami. Hindi tayo matatapos kung sasaysagin natin isa-isa mga buhay nila. Halimbawa na lang si Zechariah, binato nila hanggang mamatay. Dahil ni-rebuke ni Zechariah ang hari at ang mga people sa kanilang idolatry. Prophet Jeremiah faced multiple attempts on his life and persecution. At sinasabi pa sa atin ng tradisyon na siya'y binato hanggang mamatay. Si Uriah, pinatay ni Haring Jehoiakim dahil nag-prophesy siya sa pagkawasak ng Judah. Prophet Isaiah, isa sa major prophets nila, nilagari nila sa gitna hanggang mamatay under the King Manasseh dahil hindi nila yung gusto yung mga warning ni Isaiah para sa kanila. Isa sa pinakadakila nilang propeta na binigay ng Diyos sa kanila, si Elijah. Hindi man nila pinatay, ilang beses nilang pinersecute under Queen Jezebel. At ilang beses itong nag-escape at walang makain sa wilderness. Napakahaba ng history ng Israel kung ilang beses nilang pinahirapan at pinatay ang mga servants na pinadadala ng Diyos sa kanila. Napakatigas ng kanilang puso. Ano sinabi ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 25 verse 4 to 7? Jeremiah chapter 25 verse 4 to 7. At kahit na patuloy pang nagpapadala sa inyo ang Panginoon ng mga lingkod niyang propeta, hindi niyo pa rin pinansin at hindi kayo nakinig. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan nila, talikuran na ninyo ang mga masasama ninyong pag-uugali at gawain para patuloy ko yung manirahan magpakilanman sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Verse 6, huwag kayong sasamba at maglingkod sa mga Diyos. Huwag niyo akong gagalitin sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan na ginawa lang ninyo para hindi ko kayo parusahan. Pero hindi kayo nakinig sa Panginoon. Lalo niyo pa siyang ginalit sa pamamagitan ng mga ginawa niyong Diyos-Diyosan. Kayo na rin ang nagpadala ng parusang ito sa sarili ninyo. Sinabi ni Prophet Jeremiah, ilang beses hindi nagsawa ang Diyos na magpadala ng mga propeta sa inyo para tawagin kayong magsisi, tumalikod sa mga masasama niyong gawa, talikuran ng inyong mga Diyos-Diyosan at manampalataya sa tunay na Diyos na si Yahweh. Pero ano sinabi ni Jeremiah? Kundi lalo niyo pang pinaigting yung pagsamba niyo sa Diyos-Diyosan. Kayo na mismo ang tumawag ng hatol na ito sa inyong sarili. At ito yung consistent na ginagawa ng mga Hudyo. Yan din ang sinabi ng writer ng Hebrew sa chapter 11 verse 35 to 37. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nilang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak, hinagupit, mayroong ikinadena at binalanggo. Iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, iba naman ay namulubi, inapi at pinagmalupitan. Ito ang ginawa ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta. Ambis na makinig sila sa message ng mga prophet nila, pinagmatigas nila ang kanilang mga puso. At same day, nung tinuro ito ni Jesus, yung parable of the wicked tenants, mababasa natin sa parallel chapter niya sa Luke chapter 19.
nagbigay ang Diyos ng warning sa Jerusalem kung patuloy pa rin nilang pagmamatigasin ang kanilang puso. Mababasa natin yan sa Luke 19 verse 41 to 44. Ito yung sinabi mismo ni Jesus sa kanila. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, natanaw niya ang mga lungsod at ito'y kanyang tinangisan. Sinabi ni Kristo, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito yung sinabi ni Jesus mismo sa kanila. Dahil consistent kayo sa pag-reject ng inyong mga prophets, anong gagawin ng Diyos? Yung bayan ninyo papalibutan, kakampuhan ng mga bansa, at yuyukubin kayo, at napakalala ng pagkayukob sa inyo ni 2 batong magkapatong walang maiiwan. Yan ang sinabi sa kanila ni Jesucristo. So, mula Old Testament, may warning mga prophets sa Jerusalem na mangyayari ito. Pagdating ni Christ, winar niya pa rin na mangyayari ito sa Israel. Kahit nung umakyat na si Christ sa langit, yung naiwan niya yung kanyang mga apostol, maging yung mga apostol nila hindi nagkulang sa pag-warn sa kanila na wawasakin sila ng Diyos. Mababasa natin sa Acts chapter 7 verse 51 to 53. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi niyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Matuwid na lingkod na ninyo namang pinagkanulo at Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ninyo ng inyong mga ninuno? Verse 52 ito. Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang pinagkanulo at pinatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi nyo naman ito sinusunod. So consistent ang mga tao ng Diyos sa pag-warn sa bayan ng Israel. Old Testament prophets, si Kristo mismo, maging ang mga apostol sa New Testament, hindi nagkulang sa warning sa bayan ng Israel. Pero anong response ng bayan ng Israel? Nagsisi na ba sila nung si Kristo na yung nag-rebuke? Nagsisi na ba sila yung mga apostol na yung mga nag-rebuke? No. Fast forward sa Matthew 23. Pinonounce ni Kristo yung mga sumpang babagsak sa Israel na hindi nila maiiwasan sa katigasan ng puso nila. Tandaan niyo, Matthew 21 itong binasa natin. Matthew 23, pinonounce na ng Diyos yung hatol sa kanila. Same day. Right after marinig nila yung parable of the wicked tenants, sinumpa sila ng Diyos sa Matthew 23, verse 19 to 33. Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat itiniyo ninyo ang mga nicho ng mga propeta at ginayakan ng mga puntod ng mga matutuwid. Inyong sinasabi, kung kami ay nabubuhay noong panahon ng ating mga ama, hindi kami makikisali sa kanila sa pagbuhos ng dugo ng mga propeta. Verse 31, kayo ang nagpapatotoo sa inyong mga sarili na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta. Sabi ni Kristo, wala kayong pinagkaiba sa mga ninuno nyo, mga mamamatay propeta kayo. Verse 32, punuin nga ninyo ang sukat ng inyong mga ama. Verse 33, mga ahas, mga anak ng ulupoong. Paano kayo makakaligtas mula sa hatol ng impyerno? They understood that the sun, the heir, yung tagapagmana sa talinhaga, in the parable is Christ. And they did fulfill this parable when they killed Christ sa mga sumusunod na chapter. They did to Christ exactly what the tenants did to the Son. Yan ang kanilang ginawa. At anong resulta? Sa patuloy, consistent, na pagmamatigas ng puso ng Israel sa lahat ng efforts ng Diyos na abutin sila sa pagsisisi. Anong naging response? They received the exact punishment na tinanggap ng mga wicked tenants. Di ba sinabi ni Jesus, tingin nyo anong gagawin sa kanila? Sila mismo yung sumagot. They will be put to the wretched end. Kalubha-lubhang kapahamakan, pagkahatol ang dadalhin sa kanila. At ayun nga ang nangyari sa kanila, sa mga Israelita noong AD 70. Merong historical fact para i-back up yan. Yung Roman siege na pinangunahan ni General Titus, anong naging resulta? Hundreds of thousands of deaths ng mga Hudyo. Sobrang devastated, total destruction ng Second Temple, nasira ito.
Katulad ng sinabi ni Kristo na walang dalawang batong magkapatong na matitira. Hindi nagbibiro si Jesus, talagang nangyari sa kanila. Napaka-devastating na itong pangyayari na ito. It was totally brutal. At gano'n ito kabrutal? Bumagsak ang Jerusalem. Ang kanilang buong sacrificial system ay natapos, marking the end of the old covenant at simula ng new covenant that Jesus brought to the world. Hanggang ngayon, hindi na matrace ng mga Hudyo sino ang Levita sa kanila. Sino ang galing sa lipi ni Huda? Sino ang galing sa lipi ni Manase? Sino ang galing sa lipi ni Gad? Hindi na nila alam ang kanilang identity dahil pinangako ni Kristo na lilituhin at mawawasak sila. Hanggang ngayon, wala na silang sacrificial system dahil untraceable na ang kanilang lineage. Ganon ka-devastated ang nangyari sa bayan ng Israel. The whole system was completely destroyed and untraceable. Sinabi na John Owen sa kanyang works on the book of Hebrews, when the priesthood was abolished, the sacrifice ceased, and the worship of God was inaugurated in the new way through Christ's own offering. With the fall of Jerusalem, God declared that the temple was no longer needed, for the true sacrifice had already been made on the cross. The removal of the old sacrificial system in AD 70 was not merely a military conquest. It was an act of divine judgment upon the rejection of the ultimate sacrifice, Jesus Christ. Yung hatol sa kanila sa AD 70, hindi lang ito isang political regime. Ito'y hatol sa kanila, divine judgment sa kanila ng Diyos dahil sa kanilang katigasan ng puso. Another New Testament scholar, D.A. Carson, sinabi niya, the pericope ends with magnificent yet tragic irony. The religious leaders and others who did not accept God's Messiah are told they will reject Jesus and be crushed. But instead of taking the warning, they hunt for ways to arrest him, hindered only by fear of the people who accept Jesus as prophet, and so trigger the very situation they have been warned about. A dramatic example of God's poetic justice. God in the scripture foretells this event. These men, prompted by hatred, rush to bring it to pass. So anong pinredict ni Christ na mangyayari sa kanila? Sila mismo yung nagmadaling matupad ito. Sila mismo yung naggusto nito. Katulad nung sinabi ni Propeta Jeremias, kayo na rin ang tumawag ng hatol na ito sa inyong ulunan. Ito yung ginawa ng bayan ng Israel. Sa verse 42 ng ating talinhaga, Christ confronted them with the fact that their fate was already predicted from the Old Testament. Kinote ni Christ yung Psalms 118 verse 22 to 24. Sinabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, siya yung tinutukoy niya mismo, ay siyang naging ulo o pangulong panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Despite all the religious privileges, consistently, they hardened their hearts. Napaka mabiyaya ng Diyos sa bayan ng Israel. Di ba doon sa talinhaga, pinatay nila yung unang mga servants pero ambis na hatulan sila agad ng Diyos, nagpadala pa ng batches after batches hanggang yung pinakahuli ang kanyang sarili ng anak bago sila hinatulan. Napaka mabiyaya ng Diyos sa bayan ng Israel. Sinong apple of the eye ng Diyos? Sila. Mahinang bayan, walang may pagmamalaki, kinalugdan ng Diyos. Sa kanila nakapagtipan ng Diyos. Nakikita nila mismo ang Diyos in the cool of the day. Nakikita nilang nalalaglagan tinapay mula sa langit, pillar of fire by night. Audible, naririnig nila ang Diyos through their prophets. Lahat ng pangangailangan nila ay provided. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila galing ang mga patriarchs. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa Romans 9 verse 4 to 5. Sa kanila binigay ang Ark of the Covenant. Sa kanila ang tabernacle. Sa kanila ang temple. Lahat ng bansa hindi nananampalataya kay Yahweh maliban sa kanila. Ganon sila kinalugdan. Yet, continued to harden their hearts. Ayun yung rejection ng mga Jew sa Son. What about us now? Paano nga ba natin tatanggapin itong Son na in-inaugurate ngayon sa New Testament? At dito tayo dadalhin sa ikalawang punto natin pag-aaral. The Gentiles' reception of the Son. Ngayon, bigyan nating focus dito yung salita ni Jesus sa verse 43. Sabi ni Jesus sa verse 43 ng Matthew 21, sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. So pinramis ni Christ
na yung vineyard tatanggalin sa bayan ng Israel and will be given sa other group na magpapakita ng tunay na produce ng vineyard. At nandito na tayo ngayon sa New Testament, sa bagong tipan. Binigay na sa atin ang New Covenant under the second advent of Jesus Christ. The new tenants are the apostles and the vineyard is the Gentiles. Hindi as a replacement but as an expansion of the people of God. At katulad ng mga unang tenants, tayo rin ay inaasahan ng Diyos na mag-produce ng much fruit. Katulad ba ng first tenants, ang matagpuan sa atin ng may-ari ng ubasan na ito ay sour wild berries, or the worst, ipapatay din natin ang kanyang mga servants na pinapadala sa atin. And just like the first tenants, we are endowed with all spiritual and practical privileges. Napakamabiyaya sa atin ng Panginoon. Ngayon, nabanggit ko to sa isa kong sermon last Lord's Day. Di ba pag binabasa natin yung Hebrews 11, yung Hall of Faith, anong approach natin doon? By faith, Noah, by faith, Cain, Abel rather, by faith, Abraham. Di ba pag binabasa natin yung Hebrews 11, yung Hall of Faith, parang ang reaction natin, wow, nakakainggit naman sila, dapat natin silang tularan. No, hindi ganyan ang approach natin sa pagbabasa ng Hebrews 11. Kabaliktaran, sila yung disadvantage sa atin. Tayo ang may advantage doon sa mga saints na binanggit sa Hall of Faith. Why? Doon sa Old Testament, they have but shadows of the Messiah. But dito sa New Testament, sa bagong tipan, meron tayong full revelation of who Jesus Christ is. Nanampalataya sila sa promised Messiah kahit na ito'y shadow and unclear pa lang. They conquered much and endured much for the Messiah's sake. Pero dito sa New Covenant, lahat ng bagay patungkol kay Kristo ay inireveal na sa atin ng buong kalinawan. Sinabi ni John Calvin sa kanyang commentary on the Hebrews, the Old Testament saints looked forward to the promise of salvation and redemption, but they did not see it realized in Christ. The New Testament believer, on the other hand, lives in the light of Christ's completed work and the Spirit's indwelling, which is a far greater blessing. Mas malaking pagpapala sa atin. Kung inalagaan ng Diyos ang bayan ng Israel doon sa lumang tipan, lalo ang mga hintil dito sa bagong tipan, mas mayamang pinagpala tayo. Sino nga bang nakita ng mga santo, ng mga mananampalataya sa lumang tipan? Nakita nila yung first Adam. Nakita nila ang hain ni Abel. Nakita nila ang unang representasyon ng priest of the Most High God na si Melchizedek. They witnessed the Passover lamb, yung bronze serpent na inangat sa ilang. Ang mana na nalaglag mula sa langit, the rock that gave the water. Nakita nila ang buong sacrificial system. Nakita nila ang mga scapegoats. Nakita nila ang mga punong pari, ang tabernakulo, ang templo mismo, ang kautusan mismo na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Maging ang mga turo ng mga propeta, nasaksihan nilang lahat yan. Pero hanggang dun lang. Anong nasaksihan nating mga mananampalataya dito sa bagong tipan? Nakita natin ang pinakadakila sa lahat. Greater than Noah, greater than the first Adam, greater than Abraham, than Moses, than Elijah, than David, greater than the greatest prophet of the Old Testament, John the Baptist, greater than them all put together. We have witnessed the Son. Not just the Son, the heir of the vineyard, the resurrected King Jesus Christ. We have seen it all. Tayo ang may advantage compared sa Old Testament saints. Mas endowed tayo with all spiritual blessings immeasurable, beyond words. Doon sa lumang tipan, binigyan sila ng batas at sinabihan sila ni Yahweh na do this and live. In the New Covenant, hindi ganon. Christ has done everything for us so that we might live. In the New Covenant, the believers are expected to obey the gospel commands because the Holy Spirit is given to each believers to empower them to do God's will. Siya ang nagbigay ng desire, siya ang nag-equip sa atin at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan to do it. Doon sa Old Covenant, wala silang Holy Spirit na nagbibigay ng kalakasan sa kanilang sumunod sa mga utos ng Diyos. But now, sa bagong tipan, hindi lang tayo binigyan ng gospel commands para iwan tayong walang muwang at walang kakayanan. Binigay ang Holy Spirit sa atin para magawa ito ng buong lakas.
equips and empowers us. Ano sinabi ni Apostle John sa John chapter 14 verse 15 to 17? Nakalagay doon, kung iniibig ninyo ako, sabi ni Kristo, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakilanman. Siya ang spirito ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So you see, napakadakila ng Diyos in blessing us. Bestowed upon us all the privileges, more than enough to make the Jews jealous. Ayan ang sinabi ni Pablo sa Romans 11:14, na pag tinignan daw tayo ng mga Hudyo sa Old Testament, maiinggit sila sa atin sa dami ng pagpapalang binuhos ng Diyos sa atin in the New Covenant. At katulad ng mga old tenants, the Lord has been so patient to us, continually providing messengers to us. Despite the vast numbers of time na pinrovoke natin ng Diyos na tanggalan tayo ng lamparahan, ilang beses ba nating binuyuan Diyos na talikuran niya tayo dahil sa dami ng ating pagkakasala? And yet, katulad ng landowner sa Talinhaga, napakalong suffering ng Diyos sa atin. His love remained. Matagal niya na dapat tayong sinumpa kagaya ng Sodom at Gomora. Bigla ang galit ng Diyos ang dapat bumuhos sa atin. But no, His mercy is always new every morning sa kanyang mga tao. Ayan ang ating posisyong mga hintil sa bagong tipan. Now, will we, like the first tenants, kill our prophets and kill the Son sent to us? Yan din ba ang magiging tugon natin ngayon? Sabi sa Luke 16:27 to 31, ito yung parable ni Lazarus and the rich man. Di ba sinabi nung rich man na nasa pagdurusa na siya, sinabi niya na gusto niya daw bumalik mula sa mga patay at sabihan ng kanyang mga kapatid, i-warn ng kanyang mga kapatid na mayroong judgment to come. Pero anong sagot sa kanya ni Abraham sa verse 29? Sabi ni Abraham sa kanila, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mong ang mga kapatid mo ay makinig sa kanila. Pero sumagot yung rich man sa verse 30. Hindi sapat ng mga iyon ang mga Abraham. Ngunit kung isa mula sa mga patay ang magpupunta sa kanila, magsisisi sila. Sumagot si Abraham sa kanya sa verse 31, kung hindi sila nakikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin sila makikinig kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Kahit ma-resurrect pa si Christ in their midst, kung matigas ang puso mo, walang epekto sa iyo ito. The unforgivable sin, sinabi ni Kristo, pamumusong laban sa banal na spirito, blasphemy against the Holy Spirit. Ano nga bang ministry ng Holy Spirit? To reveal to us the works of Christ, to work in us regeneration, ipakita sa atin ang ating sin, to convict us of our wickedness. Ngayon, pag kumilos ang banal na spirito sa puso natin ng ganitong bagay, will we still harden our hearts? Then, at that point, nakumit na nga natin ang unforgivable sin. After knowing the works of Christ, that we are hopeless without Him, na si Kristo ang pinadala ng Diyos Ama, His own Son, the heir of His possession, to die on the cross in our behalf, and apart from Him, walang point ng salvation. Siya ang only hope of life and victory against sin and death. And yet, we reject that only hope. Wala nang hope for us left. Verse 44, binigay dito ni Kristo yung horrifying promise of judgment sa New Covenant kung patuloy nating i-reject si Kristo. Verse 44, sabi dito ni Kristo, ang mahuhulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog. Yung batong tinutukoy dito, the chief cornerstone is Christ. So sabi ni Kristo, kung nireject siya sa Old Testament, sila ay mahuhulog. Pero tignan nyo ito, yung second half ng verse, subalit dudurugin ito ang sinumang mabagsakan niya. Anong promise sa Old Covenant? Pag nireject daw si Christ, sila ay madudurog. Pero in the New Covenant, if you reject Christ, ano sinabi? You will be grounded into powder. Hindi ka lang magiging torn into pieces, broken into pieces. Sinabi doon, you will be grinded into powder. Pupulbusin ng Diyos sa kanyang galit.
Ibig sabihin niya mga kapatid, mas malaki ang hatol sa ating mga hintil kung i-reject natin si Kristo ngayon. Nakita na natin sa first point kung ganong winasak ng Diyos ang Israel sa kanilang pagmamatigas. Sabi ni Kristo, mas matindi pa dyan ang dadalhin kong hatol sa mga hintil kung patuloy nilang pagmamatigasin ang kanilang puso. Kagaya ba ng mga Israelita sa Old Testament? Papatayin din natin ang pinadala na Jesucristo, the Son for us. Kaya nawa, hindi natin sayangin itong outpouring of all kinds of spiritual blessing in Christ. Kabilang aplikasyon itong talinhaga na itinuro ni Kristo sa atin, mga kapatid, nawa maging mapagpakumbaba tayo, lest God take away His mercies upon us. Huwag tayong maging presumptuous. Just because God is merciful to us, ibig sabihin magiging merciful na siya habang buhay? No. Merong limit ang kanyang mercy. May we remain faithful to His word. Kahit dito sa iglesia na ito, sa Herald of Grace, specifically, naging faithful ang Diyos sa iglesyang ito more than 12 years. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo babawian ng Diyos ng lamparahan for the coming years dahil naging faithful siya sa mga past years. No. Hindi tayo pwedeng mag-relax. Kung magiging reluctant na tayo sa pag-pursue ng mga means of grace, tatanggalan pa rin tayo ng lamparahan. Kung hindi na natin sisitahin at ikukundina ang kasalanang naghahari sa kalagitnaan natin, papabayaan tayo ng Diyos. We cannot rely on past mercy. We must be vigilant and diligent. At ayan ang panawagan sa atin bilang isang iglesia. Meron lang sapat na oras na itinakda ang landowner para mag-expect ng fruit. Let us not squander it. Kahit tayo mga mananampalataya in our day-to-day, God is expecting fruit from us. Ang nakakalungkot, mas marami tayong oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Again, kung kailangan mag-take tayo ng mga radical actions to produce much spiritual fruit, let us do it. Kung kailangan tanggalin natin ang social media, bawasan ang oras ng trabaho, i-cut off ang mga hobbies para mag-focus sa mga spiritual disciplines to produce much fruit, let's do it. Let's take radical actions in our faith. Dahil again, worthy ng fruit yung landowner na nagtanim sa atin sa kanyang vineyard. He is worthy. He is worthy. Kaya wag nating indahin kahit masakit man itong mga ilang measures na pwede nating i-take to progress in our Christian faith. Let's take bold steps. At paano nga tayo magkakaroon ng greater manifestations of Christ's revelation sa ating buhay? Through the Scripture, through the study of our Bible. Na nawa ito ang maging aksyon natin, ang ating maging tugon, mga kapatid. Nawa magkaroon tayo ng desire for greater manifestation nung Kristo na revealed sa atin ngayon sa bagong tipan by reading His Word given to us. Huwag tayo magpabaya sa ating Bible reading. Huwag tayong magpabaya sa ating daily devotion. Again, the landowner is worthy of all our fruits, all of our labors. Pero anong mensahe nito kung patuloy natin pamamatigasin ang ating puso? Kaya kung wala ka pa kay Kristo, ang panawagan sa iyo, abandon the thought that seeing and knowing good is enough to make you a Christian. Katulad ng Israel, hindi sila salat sa karunungan, hindi sila salat sa pagpapala. Katulad mo, nakikinig ka sa sermon ngayon, hindi ka na ignorante, alam mo na ang gawa ni Kristo. Hindi ka salat sa karunungan, pero hindi sapat ng karunungan na yan para makonvict ka sa kasalanan mo. Kahit na-prick pa ang iyong konsensya, pero kung magmamatigas ka, you will remain impenitent. And the warning of Christ is loud and clear for you sa verse 44. Whoever falls dito sa chief cornerstone will be scattered like a dust, will be grinded to dust, grounded to powder. Ito ba talaga yung hihintayin mong kahihinatnan ng kaluluwa mo? Patuloy mo bang papamarisa ng bayan ng Israel sa pagmamatigas nila? If you are hearing this sermon this morning, may you not harden your heart. Turn to Christ today and find salvation in Him. Let's pray. Aming Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang bunga ng pangangaral na ito. Nawa ito'y magbunga sa aming mga puso at mangusap ito, Panginoon, sa mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Nawa huwag namin pagmatigasin ang aming mga puso sa iyo
makita namin ang aming tanging pag-asa ay na kay Kristo, the Son that you have sent to us. May we place our faith in Him. In Christ's name, Amen.